ng Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wala. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Praise God. Sorry mga kapatid. Nawala. Biglang nawala. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala. Hallelujah. Yung ating live. Bigla siya nahinto. Sorry mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, siguro dahil sa signal mga kapatid, medyo umihina na yung wifi natin. Malapit na kasi ata yung bayaran. Praise God. So, yan mga kapatid. Ang Bible ay nagde-describe sa ating mga believer na mga tupa at ang Panginoon ng ating pastor o pastol mga kapatid. Praise God. Jesus also refer a sheep or lamb that gave His life for us. Amen. Si Jesus din po mga kapatid, siya din ay sa Biblia, siya ay tinukoy din na tupa. Amen. Kasi mababasa natin sa Isaiah chapter 53 mga kapatid, 6 to 7, ito yung sinasabi doon. Praise God. Tayong lahat ng gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati gayunman nang siya'y dilalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayunmay hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. So si Jesus Christ po ay dinescribe din ng Bible na isang tupa mga kapatid na nasa isang slaughterhouse, patayan mga kapatid ng tupa. Praise God. Nangyari to kay Jesus Christ, naging siyang kordero, ang sinasabi ng Biblia. Praise God. Dahil para mga kapatid sa ating sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Praise God. So mapapansin natin mga kapatid. So ano po yung pinagkaiba ng sheep at lamb? 'Di ba? Si Jesus Christ as dinidescribe mga kapatid as a lamb. Tayo sheep. Praise God. Pero may pagkakaiba po yung dalawa, sheep and lamb. Praise God. So, ayon po sa ating research, ang lamb po ay batang tupa. Praise God. 1 year old mga kapatid yung lamb. And yung sheep ay medyo above 1 year old na siya. So, maaaring 2, 3. Praise God. Pero ang lamb, batang tupa. 1 year old lang po siya mga kapatid. Praise God. So, yun ang pinagkaiba niya. At si Jesus Christ po ay naging lamb, kordero, para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Sabi nga doon, hallelujah, siya ay napighati. Gayon may siya dinalamhati at hindi nagbuka ng kanyang bibig. Diba? Grabe ng mga kapatid. Kahit nahihirapan, nasasaktan si Jesus Christ, hindi niya pa rin inari mga kapatid na isang kahirapan talaga yon. Praise God, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin. Praise God, siguro hindi niya naiisip mga kapatid na siya ay nasasaktan. Nararamdaman niya mga kapatid pero hindi niya naiisip na siya ay nahihirapan para matubos lamang tayong mga tao sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Bible, siya ay naging kasalanan. Diba? Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin. Sabi sa 1 Corinthians mga kapatid. Praise God, di ba? Na bagay, napakalaki ng sacrifice ng Panginoon para sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. At praise God, si Haring David, mga kapatid, praise God, sinulat niya tong Psalms to say that even he is a shepherd, there is shepherd he need the most. Praise the Lord. Gandang gabi, Sister Ivy. Sinulat po ni Haring David, di ba si David, siya ay pastol ng tupa. Praise God.
pastol siya ng mga tupa. Pero sinulat niya yung Psalms, mga kapatid. Sinabi niya sa Psalms 1, "The Lord is my shepherd." Even si David ay shepherd, dinescribe niya yung sarili niyang, hallelujah, na siya ay, kahit siya shepherd, mga kapatid, praise God, pero sinabi niya, "The Lord is my shepherd." So, ibig sabihin, hallelujah, kahit na mga kapatid siya ay shepherd, may mas kailangan siyang shepherd sa kanyang buhay. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. So, hindi siya sumasandal sa sarili lamang niya, mga kapatid. Amen? Kahit tayo, kung anumang position, hallelujah, ang ministry, meron tayo sa gawain ng ating Panginoon, hindi tayo sasandal sa mga ganang ang posisyon na meron tayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo maaari sinasandalan tayo ng iba, like si David, kailangan siya ng mga tupa niya para mag-guide sa kanila, pero si David, kailangan din niya yung tunay na shepherd sa kanyang buhay. Amen? At tayo din, kailangan din natin yung tunay na leader, magli-lead sa ating buhay, ang ating dakilang, hallelujah, Panginoong Jesus Christ. Amen? Praise God. So, sabi dito sa Psalms chapter 23 verse 1, "The Lord is my shepherd." If the Lord is our shepherd, hallelujah, there is a possession na nakapaloob, mga kapatid. Possession, ibig sabihin, siya yung mag-take in control. Siya yung magiging magko-control sa atin. Amen? At buhay, if the Lord is our shepherd, amen, parang sinabi natin na siya na yung mag-control sa ating buhay. Amen? Praise God. Dahil, mga kapatid, ang mga tupa, praise God, ay nakasandal yan sa shepherd niya. Amen? Ibig sabihin, the sheep let the shepherd to lead him. Leader, mga kapatid. Na sila ay pangunahan, kontrolin sila, mga kapatid. At ganun din na sinasabi ni David. Hinahayaan niya, mga kapatid, ang Panginoon ang mag-control sa kanyang buhay. There is a possession. Amen? Bakit niya hinahayaan, mga kapatid, na ang Panginoon ang mag-lead, ang mag-control sa kanyang buhay? Dahil alam po ni David, nakakasiguro si David, hallelujah, na siya ay wala ng ibang hihilingin pa. Kaya sinabi niya kasunod doon, mga kapatid, diba? "The Lord is my shepherd." Ang sinunod niya, "I shall not want." Hindi ako mangangailangan. Hallelujah. Kapag si Jesus Christ o ang Panginoon ang kanyang shepherd o pastol, mga kapatid, wala na siyang kakailanganin pa. Amen? Because the shepherd is the provider and protector of his flock. Amen? Ano ba ang gawain, mga kapatid, ng pastol o pastor? Praise God. Siya yung nagpuprotekta. Siya yung nagpo-provide para sa kanyang mga flock, para sa mga tupa. Amen? Praise God. Ano lang kailangan gawin ng mga tupa? Sumunod. Sumunod kung saan sila ililid ng pastol. Praise God. Sabi dito, aanhin ng sheep ang pagkain o yung mga damo, mga kapatid, kung walang shepherd na maglilid sa kanya. Amen? Aanhin, mga kapatid. Tayo, aanhin natin yung kasaganahan ng buhay. Aanhin natin yung mga kayamanan ng buhay. Praise God. Anumang mga bagay, pag-aari na meron tayo, aanhin natin yung, mga kapatid, kung walang Diyos na maglilid sa atin. Aanhin natin yun. Diba wala, mga kapatid? Para ba tayong namumuhay, hallelujah, na wala tayong patutunguhan kung wala tayong Diyos sa ating buhay? Amen. Praise God. So, gayaan, mga kapatid, nilalarawan ni David ang Panginoon as his shepherd. Praise God. Mas mahalaga ang shepherd kaysa anumang kailangan, mga kapatid, ng sheep. Why? Dahil siya yung provider,
Siya yung source, mga kapatid, ng pangangailangan ng isang tupa. Praise God. It is the same with the human existence. Kailangan natin ng magli-lead, mga kapatid. Katulad din po yun sa buhay natin, kailangan natin, praise God, na magli-lead sa ating buhay. We cannot stand alone in our faith, hallelujah, without the Lord, number one, without our pastor na magli-lead sa atin, and without, mga kapatid, hallelujah, ang ating kapwa kapatid sa Panginoon. Kung wala sila, mga kapatid, we cannot stand in our faith. We can't grow in our faith. Hallelujah. Kaya ganun sila kahalaga sa atin. Amen? Praise God. The shepherd is not just a shepherd. Ito yung kagandahan, mga kapatid. Sabi ni si David, ang hindi niya inaari, mga kapatid, na ang Panginoon is just a shepherd. But, He is a good shepherd. Malaki yung difference, mga kapatid. Hallelujah, ng shepherd, basta shepherd, and a good shepherd. Praise God. Ang sabi nga, mga kapatid, sa John chapter 10 verse 11, sabi nito ni Jesus, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastor o pastor. The good shepherd giveth his life for the sheep. Oh, praise the Lord. Wala pong ibang ginagawa ang pastor, mga kapatid, o ang shepherd, kundi ibigay yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Thank you, Jesus. Praise God, diba? Lahat gagawin, mga kapatid, ng pastor para maayos yung kanyang mga tupang inaalagaan. Praise God. Parang ganoon din sa ating pastor. Wala siyang ibang hahangarin o gustong gawin, kundi mapangalagaan ang kanyang kawan. Amen. Ang kanyang mga nasasakupan na mga mananampalataya. Walang gusto ang ating pastor, mga kapatid, kundi ilid tayo kung ano yung tama. Amen. Praise God. So, kagandahan kay Jesus Christ, praise the Lord, yung buhay niya, mga kapatid, ang ibinibigay niya sa mga sa ating mga mananampalataya, mga kapatid. Even our pastor, yung life niya, mga kapatid, inialay niya. Praise God, yung mga pastor. Praise God, maaring may mga pastor na sabi nila, maaring mayaman na dapat sila ngayon, mga kapatid. O pera na sila ngayon, o malayo na yung mga narating nila sa buhay. Pero hindi nila ginawa yun, mga kapatid. Dahil yung calling ng Panginoon sa kanila, hallelujah, ay kanila, mga kapatid. Praise the Lord. At ginawa, pinagpalit nila yung mga bagay na maaring nilang makamtan dapat alang-alang sa gawain, alang-alang sa ating Panginoon, at alang-alang sa ating mga tupa, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, praise God. So, good shepherd. Praise God. Mabuting pastol ang ating Panginoon. Dahil, mga kapatid, ang Bible ay may dinidescribe ang Bible ng mga upahan na shepherd o na mga pastol, mga kapatid. Praise God. Ang sabi nga, mga kapatid, sa John chapter 10 verse 12 to 13. Hallelujah. Praise God. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinapangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Amen. Praise God. So, may mga upahan na pastol, mga kapatid. Praise God. So, sila yung mga pastol na pag may pagkakawatak-watak na, pagkakabahabahagi ng mga kapatid, praise God, naiiwanan na yung kanilang mga tupa, praise God, nahayaan nila yun at iniiwanan, mga kapatid. Dinidescribe sila ng Bible na sila yung mga upahan, mga kapatid. Hallelujah. Walang pagmamalasakit. Praise the Lord. Pero ang tunay na pastol, mga kapatid, hindi niya hayaan magkabahabahagi, magkawatak-watak, mga kapatid. Hallelujah.
o magkaroon man ng mga bagay na hindi maganda sa loob, hallelujah, ng church. Praise God. Ang gusto niyang kaayusan, mga kapatid. Amen? So, kaya napaka halaga na kailangan sa panahon natin, mga kapatid. Napakarami ng mga kapatid na mga leader, hallelujah, na nawawala, nangangalat na yung mga tupa, mga kapatid. Praise God. So, kaya saan man tayo, mga kapatid, sino man ating leader, pastor, we are so blessed with our pastor. Hallelujah. Praise God. Even yung ating mga dating pastor, mga kapatid. Praise the Lord. Mapalad tayo sa kanila, mga kapatid. Dahil nakikita natin, hallelujah, not just in word, but in action, yung love nila, mga kapatid, sa gawain at yung care nila sa mga kapatiran. Amen. Praise God. So, sa ikalalago, sa ikatitibay, mga kapatid natin, at sa ipagpapatuloy natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise. Ginagawa ng mga pastor yan para tayo ay lumago, para tayo magpatuloy, mga kapatid, at hindi tayo mawala sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng ating mga pastor. Praise God. Even tayo, mga kapatid, gusto natin yun, yung unity, pagkakaisa. Praise God. Like this gawain. Praise the Lord. Online tayo, mga kapatid, ay nakikiisa, nakikibahagi. Hallelujah. I know ang ating pastor, mga kapatid, tuwan-tuwa yan, mga kapatid, sa oras na ito. Praise God. Why? Dahil nagkakaroon na tayo ng mga 8, 9, 10 viewers. Praise God. Yung mga nakaraang mga linggo, mga kapatid. Hallelujah. Ilan yung mga viewers natin? Minsan natitira na lang 3, 4. Praise God. But I know, malaking kagalakan sa ating pastor. Praise God, na tayo ay nagkasama-sama, katipon-tipon sa oras na ito, may pagkakaisa, nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10 verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. Nakikilala po ni Jesus Christ ang sariling kanya. Praise God. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Praise the Lord. Hindi lang po si Jesus Christ ang nakakakilala sa yung mga tupa niya. Even yung mga tupa niya, nakikilala nito kung sino ang Panginoon. Nakikilala nito si Jesus, mga kapatid. Amen? Praise God. Kaya nga tayo, naniniwala tayo na nag-iisa lang ang Diyos at walang ibang Diyos, mga kapatid, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa ating mga tao. Praise God. Hallelujah. Walang ibang pangalan ng Diyos. Hindi Ama, hindi Anak, hindi Espiritu ang pangalan, kundi ang pangalan ng Diyos ay Jesus Christ. Amen? Dahil nakikilala ng tupa kung sino ang Diyos. Kung sino si Jesus, mga kapatid. And yan ay ni-reveal sa atin ng Ama, sabi sa Bible, maliban na tayo ay pagpahayagan ng Ama, ay wala, mga kapatid, din natin mauunawaan kung sino si Jesus Christ. Tayo ay binuksan ng Ama, hallelujah, ang ating mga kaisipan kung sino ang tunay na Panginoon. That's why ngayon nakikilala ni Jesus Christ kung sino yung Kanya at nakikilala natin kung sino yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Praise God. At number 1 na nagiging alam ng Panginoon kung sino yung Kanya, yung may mga espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung mga puspos ng banal na espiritu, yan, mga kapatid, ang sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya we are so blessed, mga kapatid, na tayo, hallelujah, ay nakilala natin yung tunay na Diyos, yung katotohanan. Naririto tayo, mga kapatid, tayo nagtitipon-tipon, praise God, pinagbubulay-bulayan, pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sabi dito, mga kapatid, possessing Christ, we possess all things. Wow! Possessing Christ, hallelujah, possesses all things. Pakinggan natin, mga kapatid, all things. Kapag po ang Panginoon ang hinahayaan natin mag-control ng ating buhay, hallelujah, we have all things.
Amen? So, tatanong tayo, I have all things? Bakit parang walang laman ang wallet ko ngayon? Bakit kaya parang, ang parang may kulang sa akin na maaaring wala pa akong ganitong bagay o yung aking pangarap o aking mga ano ba? Yung mga gusto sa buhay, bakit parang wala pa? Praise God. Praise God. Wala pa, maari sa ngayon mga kapatid. Praise God. And above all that, hallelujah, the Bible says, we are complete with Jesus. Kompleto tayo sa ating Panginoon. Praise the Lord. Dahil ang Panginoon, hindi naman niya tinutukoy directly talaga mga kapatid. Kung saan tayo kumpleto mga kapatid. Praise God. Ang pinakamahalagang kumpleto tayo sa ating buhay. Praise the Lord. Tayo ay nabubuhay na may kapayapaan sa puso. Praise God. Na kahit anumang mga pagsubok dumaraan sa atin, payapa pa rin tayo, masaya pa rin tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God, tayo ay iniingatan, pinoproteksyonan, yung pabor ng Diyos ay nasa atin. Praise God. Kaya tayo ay kumpleto na kay Jesus Christ. Hindi naman tayo pinagkukulang ng Panginoon. Praise God. Sabi nga ni David, siya ay mula pagkabata, siya tumanda na, hindi niya nakita na pinabayaan ang anak ng Diyos, ng Panginoon, ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pinabayaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung pamangkin nga ni Brother John Matthew, matanong to lagi mga kapatid sa akin pag nakakasama ko to. Sabi niya sa akin, Tito Maylin, meron po bang taong merong trilyon? Yung may perang trilyon umaabot mga kapatid. Praise God. Sabi ko, oo naman. Praise God. Merong taong may ganon. Pero, hallelujah, sabi ko sa kanya, ang may Jesus sa puso, ang may Jesus sa buhay, higit pa niyan ang may trilyon. Higit pa niyan ang kung ano man yung pinakamayamang tao, ano man yung kayamanan na meron, higit pa diyan ang meron siya. Sabi ko yun mga kapatid sa kanya. Nagulat siya, sabi niya, ha? Paano nangyari yun? Praise God, dahil bata nga, matanong siya mga kapatid. Praise God, sabi ko, basta pag may Jesus Christ ka sa puso at buhay mo, higit ka pa sa bilyonaryo o sa may halagang trillion. Praise God. Amen. And I know, agree tayong lahat dyan mga kapatid. Praise God. Dahil may kapayapaan, may kagalakan, may pag-ibig, hallelujah, sa ating mga buhay na hindi kayang masayod, which passeth all understanding, yung peace ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, yan mga kapatid, the Lord is my shepherd, I shall not want. Praise God. Di tayo mga ngailangan kapag si Jesus Christ ang ating pastol mga kapatid. Amen? Nawa lagi natin ma-remind sa atin. Kahit sa tingin natin parang walang-wala na, no. Hindi tayo pagkukulangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He is our shepherd. He is our, hallelujah, provider. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. Pangalawa mga kapatid, verse 2, He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. Praise God. Ito, dinidescribe naman ito mga kapatid, yung position in which we are brought. Ito yung position kung saan kapag si Jesus Christ po yung ating pastor sa buhay, ating pastor, praise God, dadalhin niya tayo mga kapatid. Hallelujah. He maketh me lie down in green pasture. Praise God. Green pasture, fresh mga kapatid, na mga dadamuhan, na pastulan. Wow, praise God. Imagine mga kapatid, yung valley, yung pastulan na punong-puno mga kapatid ng mga damo sa Ghana. Praise the Lord. Doon tayo dinala ng ating Panginoon. Amen? The sheep are fully satisfied because the shepherd provides perfect conditions for them. Wow.
fully satisfied ng mga kapatid ang sheep dahil ang shepherd ay nag-provide ng perfect conditions for them. Most of the time, He maketh us lie down in green pasture. Most of the time, di po sinabi natin mga kapatid na always. Amen? Most of the time ng ating buhay, hinahayaan niya tayo mga kapatid as a shepherd na tayo ay mag-lie down, mahiga mga kapatid sa green pasture. Bakit sometimes? Minsan kasi mga kapatid, di ba may mga pagsubok tayo sa buhay? So minsan tatanong tayo, where is the green pasture ng ating Panginoon? Amen? Praise God. Pero ang kagandahan nga mga kapatid, every time na wala tayo sa green pasture, dahil maaari sa kapasawayan natin mga kapatid, hallelujah, praise God, wala tayo doon, pero nandun pa rin naman yung peace ng Panginoon. Still, yung mga bagay na hindi nakikita mga kapatid, green pasture pa rin yan sa atin. Invisible green pasture ng ating Panginoon. The love, joy, peace, praise God, and the fruit of the Spirit, still green pastures pa rin yan mga kapatid ng ating Panginoon. Hindi palagi yung nakikita o visible sa ating mga mata, mga kapatid, yung green pasture. Even the invisible is green pasture. Amen? Praise God, yung daladala ng banal na Espiritu ng Panginoon sa ating buhay. Praise God. Amen? Hallelujah. So yan mga kapatid. He maketh me lie down in green pasture. He lead me beside the still waters. Praise God. Yung still waters mga kapatid. Hallelujah. Ito yung kapahingahan. Praise God. Hallelujah. Wala naman tayo ibang kapahingahan mga kapatid, kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Lagi niya tayong ini-invite. Magsilapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Praise God. Kayo'y aking pagpapahingahin. Praise the Lord. So, yan mga kapatid. Hallelujah. So, pangatlo na tayo. Verse 3, He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Napakaganda nito mga kapatid. If the Lord is my shepherd, He is our restorer. He is our healer mga kapatid. He restored my soul. Siya mga kapatid yung nag-restore ng ating mga kaluluwa. Amen? Ito mga kaluluwang ito, sabi sa Bible, ito ay papunta dapat doon mga kapatid sa Sheol, praise God, sa Hades, sa kapahamakan mga kapatid. But glory to Jesus and salamat sa Panginoon, He restored our souls. Hallelujah. That's why we are here mga kapatid. Gather tayo, hallelujah, na nararamdaman natin ang Panginoon sa ating buhay. Because He restores us mga kapatid. He restored us and still He restores us mga kapatid. Patuloy niya tayong nire-restore sa ating mga buhay. Sa time na tayo ay nahihirapan, sa time na tayo mga kapatid ay para bang ang nawawala sa ating Panginoon, nire-restore ng Diyos ang ating mga buhay sa pamagitan ng kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, praise God, sa pamagitan ng mga spiritual sacrifices na kailangan nating gawin para sa Kanya. Dahil ito yung way ng Panginoon para ma-restore tayo mga kapatid. Amen? Praise God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, sabi dito, He led me in the paths of righteousness. Ano kailangan natin na maglilid sa atin mga kapatid? Naalala ko, ang turo lagi ni Pastor Jerry, praise God, ang tupa, kapag natumba yan, mga kapatid, hindi yan nakakabangon. Hindi niya kayang magbangon mag-isa. Para yung ipis, di ba yung isang ipis, mga kapatid, pag natumba, hindi niya kayang ibangon yung sarili niya. Kaya ito na yung pagkakataon natin para patayin yung ipis. Praise God. So, ganyan ang tupa mga kapatid, hindi niya kaya. Pag siya ay natumba na mga kapatid, hindi niya kayang, iwan yung sarili niya. Praise God. Ang kailangan niya, yung kanyang pastol.
natutulong sa kanya mga kapatid para muli siyang, hallelujah, makabangon at muli siyang makalakad. Amen? Praise God. Kaya sa panahon na tayo mga kapatid, hallelujah, ay para bang tayo ay, ang tawag doon, hindi na tayo makabangon o tayo mga kapatid ay nadadapa, natitisod tayo mga kapatid, naririyan ang ating ating pastor, ating mga kapatid sa Panginoon, higit na dyan ang ating Panginoon, hallelujah, na handang iabot ang kanyang mga kamay para muli tayong ibangon mga kapatid. Always remember in that time ng panghihina po natin mga kapatid, hallelujah, nandyan po ang kamay ng Panginoon. Laging handang iabot para tayo mga kapatid ay muling ibangon. Amen. Hallelujah. So, ganan po ang kabuti ang ating dakilang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi do, He heals our spiritual sicknesses. Praise God. Hinihil po niya yung mga spiritual sicknesses natin. As He restored our soul, ganun din po mga kapatid, nihil niya, nire-restore niya mga kapatid. Praise God, yung mga, inaalis niya yung mga spiritual sicknesses sa ating mga buhay. At muli niyang pinapalitan mga kapatid ng kasiglahan, praise God, ng paglilingkod sa Kanya, ng pagpupuri sa Kanya. Praise God, hallelujah, praise the Lord, at sa pamagitan po ng Kanyang awa, sa pamagitan po ng Kanyang habag, ng Kanyang pagmamahal, nire-restore tayo ng Panginoon. Kasi mga kapatid, so pag naisip natin, nababasa natin sa Bible, His loving kindness endureth forever. His mercy endureth forever. Praise God. Hindi nagbabago, napakamahabagin. His grace is not just grace, but exceeding grace, mga kapatid. Sukdulang biyaya ang meron ng Diyos sa atin. Amen? So ito pa mga kapatid, ang kagandahan dito, ginagawa niya ito bago malobot ang ating cellphone mga kapatid. Hallelujah. For His name's sake. Praise God. Sabi doon, He restored my soul. He led me in the paths of righteousness for His name's sake. Praise God. Bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon? Para sa Kanyang pangalan, mga kapatid. Kaya ganang kahalaga, hallelujah, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus Christ. Ginagawa niya lahat ng bagay, hallelujah, para yung pangalan niya hindi mapahiya, mga kapatid. Dahil sinabi sa Kanyang salita, mga kapatid, hallelujah, para sa Kanyang pangalan, para sa kapakanan ng Kanyang pangalan, gagawin niya lahat, mga kapatid. I-restore niya tayo, praise God, patatawarin niya tayo, mga kapatid. Praise the Lord, gusto niya tayong maligtas para sa kalwalatian ng Kanyang pangalan. Hallelujah. Jesus will never let His name be in shame. Hindi po hahayaan ng Panginoon na mapahiya yung Kanyang pangalan, mga kapatid. Amen? God knows His name is the most powerful name. Oh, praise the Lord. Alam ng Diyos na walang ibang pangalan na mas makapangyarihan o dakila kundi yung Kanyang pangalan, mga kapatid. The name above all names. Hallelujah. Praise God. And I know His people trusting in His name. Tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Kanyang pangalan. Dahil sa pangalan ni Jesus Christ, lahat nandun na, mga kapatid. All in one, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, kung tayo, mga kapatid, may mga pangailangan tayo sa buhay, kung may mga gusto tayo, mga kapatid, marating masagot ng Panginoon ng mga dalangin, may mga kakulangan, mga kapatid, sa atin, kung meron mga kapatid tayo hinihiling sa Panginoon, hallelujah, sabihin natin sa Diyos, para sa Kanyang pangalan, para sa kalwalatian ng Kanyang pangalan, hallelujah, para sa kapakanan ng Kanyang pangalan, ibigay ng Panginoon to sa atin. Kaya sabi niya sa Kanyang salita sa John chapter 14 verse 14, if ye ask anything in my name, I will do it. Kung tayo magsisihingi sa Kanyang pangalan, ay gagawin niya to, mga kapatid.
Why? For His name's sake. Para sa kapakanan ng kanyang, praise the Lord, pangalan. Amen. Purihin po ang Panginoon mga kapatid. At yan muna mga kapatid, mahinto ang ating pag Bible study kasi palobat na mga kapatid, 6% na lang yung ating cellphone. Praise God. But I know the Lord blessed us this night mga kapatid sa kanyang salita. Hallelujah, na ang Panginoon, He is our shepherd and we shall not want mga kapatid. Praise God, He will restore our soul. Every time tayo mga kapatid ay nangihina na para bang gusto natin tumigil sa ating paglilingkod. Hallelujah, He lead us in the path of righteousness for His name's sake. Lagi po natin yung tandaan of every time tayo nagpipray, maaari natin yung banggitin sa ating Panginoon. Na alang-alang sa kanyang pangalan, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan, na walang ibang pangalan na kayang tumugon ng ating mga dalangin na mga daing. Hallelujah sa mundong ito. Our President, hindi kaya mga kapatid solusyonan anumang meron na problema ang lahat ng tao. Kundi sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Jesus Christ, may kagalingan. Hallelujah, sa kanyang pangalan, may katugunan. Praise the Lord. Hallelujah, may pagpuprovide, may pag-iingat, may paggabay mga kapatid. At napakarami pang benefits ng pangalan ng ating dakilang Panginoon. Higit sa lahat, sa pangalan ni Jesus Christ, may kaligtasan po tayong natamasa ngayon at ang mga tao ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito mga kapatid. Hallelujah. So mag-pray tayo mga kapatid sa gabi ito bago tayo magtapos. Praise God. Purihin ka aming dakilang Ama. Hallelujah. O Lord Jesus Christ, You are our shepherd, Panginoon. And we shall not want, O Diyos, sa aming buhay. O Lord God, even as kami nagtatrabaho, Panginoon, o naman mga bagay na mga source ng income namin, Panginoon. Hallelujah. Above all that, God, O Lord Jesus, Ikaw ang kailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Because kapag Ikaw ang sa amin, Panginoon, hindi kami mangangailangan, O Diyos. Panatag kami, Panginoon. May kapayapaan kami sa aming buhay, Ama. Kapag Ikaw, O Diyos, ang aming sinasandalan, kapag Ikaw, Panginoon, ang aming tinatawagan, kapag Ikaw ang aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Panatag kami, O Diyos. Hallelujah. Wala kami kapanatagan sa mga bagay na meron dito sa lupa, Panginoon. Hindi Ikaw lamang, hallelujah, ang kumpletong nakakapagbigay sa amin, hallelujah, ng kapanatagan, ng kapayapaan, hallelujah, ng kagalakan, O Diyos. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa gabing ito, Ama. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy yung pagpalain ng One God Believer family. Hallelujah, saints. Hallelujah. At all the viewers this night, Panginoon. Pagpalain mo sila, Ama, siksik, liglig at umaapaw. Lalo na mga spiritual na pangangailangan nila, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita sa gabing ito, Ama. Patuloy mo, Lord God, asamahan ng ganitong online Bible study, Ama. At magkaisa kami, Panginoon, na makinig. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, gabi-gabi ng aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Bless every family, Berano family, Nationalist family, hallelujah, Salvador family, Ametante family, Manalon family, praise God, Ramos family, Apostol family, Uy family, praise the Lord, and all the family, Lord God, ng One God Believer. Hallelujah, Brother Rodney, Lord God, at mga nanood pa sa gabing ito, patuloy mo silang papalain at pangunahan. Maraming salamat. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At God bless everyone. Di ko na mababasa lahat ng message nyo. But purihin po ang Panginoon. Nakita po yan ng ating Diyos. Praise God. At nakapagpalakas yan, mga kapatid, sa atin sa gabing ito. So muli, God bless everyone. God bless sa ating pastor. Praise God. Hallelujah. Salamat, Pastor Edlin. Purihin ang Panginoon. Salamat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ingat po kayong lahat. Praise God. At pagpalain ng ating Panginoon. See you again on Sunday.
Sama-sama muli tayong puri sa Panginoon. God bless you, Sister Myrel. God bless you. Oh, everyone. So, yun mga kapatid, ikaw na kayo maisa-isa. Maraming salamat. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we are dismissed. 1% na lang siya. Thank you, Lord. Amen.